Di ba nga nung nakaraan, nagkwento ako dun sa experience ko nung college. Dito, baga, yun nga sabi ko, hindi talaga ako magaling. Kasi nga galing probinsya, although galing ako sa private school. Unang course ko talaga, pagpasok ko dito, nung 2006 ako graduate. So, kayo nang bahala magkwenta kung anong edad ko. So, 2006 ako graduate ng high school. And June, the same year, nandito na ako sa AUP, dito sa Cavite. Pero pagpasok ko dito, di ba, pagka sa university nga, sa mga universities, merong mga entrance exam, yung placement test, para ma-identify mo kung ano ba talaga yung course. Pero dun sa placement test, ang number one ko dun is yung business. And pangalawa dun na yung basta related siya sa medicine. Ang first choice ko kasi na course talaga is yung pharmacist. Pero dahil nga hindi available dito sa school yung course na yun, kaya I have no option kundi i-take yung course na available. Sa aking application sa enrollment, ang nakalagay talaga dentistry. Then after a week, nagbago yung isip ko. So nag-take ako ng business. Yeah. Then na-enjoy ko naman yung unang pasok ko dito. Medyo na-culture shock ako. Tapos parang na-miss ko yung buhay ko nung high school. Marami akong kaibigan. And dito kasi kailangan mong makisama talaga. Kasi bago ka most of the time English. Yan. Sa klase English. Medyo na-culture shock. Na-culture shock talaga ako. Tapos after isang sem, nag-decide ako na bumalik doon sa school na pinanggalingan ko doon sa probinsya. Tapos isang sem lang ako nagtagal doon. Isang sem lang. Para sa akin, nasayang yung isang taon. Although yung mga minor subject na andun, pero sayang. Tapos nung isang sem dito, isang sem dun sa probinsya, I finally decided na bumalik na talaga dito. Pero ibang course na yun, computer technician, 2-year vocational course yun. 2009 natapos ko yung 2 years vocational course. Nag-try ako maghanap ng trabaho. And syempre, pag vocational course nga, medyo mahirapan ka talaga magtrabaho. So, nag-business ako. Negosyo. Gamit yung knowledge ko as a computer technician. And nagkaroon ako ng printing business. Then, na-realize ko, sabi ko, kaya naman akong paaralin pa siguro ng nanay ko ulit. And nagsabi ako after a year na gusto kong bumalik sa pag-aaral. Dito ulit ako nag-aaral. Yung unang course na ini-enroll ko, ito na naman ako dun sa unang course na ini-enroll. Ang course ko talaga dapat ay palibasa nga hindi nga ako ganun ka-fluent. Sabi ko, why not try na mag-take ng education major in English, kasi doon mapapractice ko talaga yun. Kasi frustration ko yun gusto ko talaga makapag-communicate ng maayos sa English. Pero dahil summer, during that time nung nag-enroll ako, most of the faculty, yung mga signatories doon sa education department, wala sila. And nataon na that time vacation nila. Yung next option ko is yung psychology, kasi nga parang na-amaze ako dun sa
sa concept ng psychology. I-challenge ko rin yung sarili ko na mag-take ng course na mahirap. Kasi dito sa school, pag psychology yung course mo, baga iba yung tingin ng mga tao. Sabi ko, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. So at first, talagang sumasakit yung ulo ko kasi nga una, hindi siya, kumbaga bago siya sa akin yung concept ng course. Pero later on, habang tumatagal ako dun sa department, parang na-enjoy ko yung course. Pumasok ako 2010. Tapos natapos ko siya, 4 years din inabot. Although ako ay may mga minor subject, pero hindi nga ganun kadali yung course. Palibasa nga nakuha ko na yung mga minor subject. So meron akong mga pagkakataon na vacant talaga yung slot. Kasi may SEM ako na 3 subjects lang yun na-enroll ko kasi majors lahat yun. So ang ginagawa ko, sinisingitan ko ng mga eduk units. Then 2014 natapos ko yung BS Psychology. After nun, nagtrabaho ako dito as guidance staff. Nung una, hindi ko na-expect na makakapagtrabaho ako dito as kahit graduate assistant lang. Kasi nga nangailangan sila dito ng graduate assistant. At the same time, habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka. So tinake ko yung opportunity para at least hindi ko na kailangang gumastos kahit papaano dun sa masteral. Nakatapos ako nung masters nung 2018. 4 na taong ko siyang ginawa. Pagkatapos nun, 2018, tinanong ko yung mother ko kung kaya niya pa akong paaralin. Positive naman yung naging sagot niya. Sabi niya, sige, paaralin pa kita naman. So nagdoktoral ako. Yan. Hindi naging madali yung pag-aaral ko ng doktoral kasi nga 'di ba nag-pandemic, medyo mahirap yung situation. Kaya inabot ako ng 7 years doon sa aking doktoral. So ngayon, natatapos na natin yung doktoral. Awa ng Diyos. Makagraduate na tayo. And laging pinagpapasalamat ko yan sa Panginoon na kumbaga tinulungan niya tayo, sinamahan niya tayo. Kikwento ko yan sa inyo kung bakit sinasabi ko na hindi ako magaling. Kumbaga lahat dinaan ko lang sa tiyaga lang talaga. Kikwento ko rin sa inyo siguro sa mga susunod kung bakit ko pinurso talaga na magtapos. Bakit ko pinurso na mag-aral ng tuloy-tuloy. Yan. So, yun lang siguro. Maraming salamat.